They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Chika sa Arena! Isang magandang umaga Metro and Mega Manila. Ito na po muna ang mga pinakaantabayanan ng mga happenings sa Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. At ayan, talaga nga naman to the highest level mga panggay. Hindi talaga pumayag ang New York Knicks na makuha ng Indiana Pacers ang kanilang tagumpay para makapasok para sa Eastern side para sa final round ng NBA Eastern and Western Conference. Katatapos lamang po ng laro between Knicks and Pacers kung saan nga naman hindi ba ito na naman medyo alam mo yon hindi talaga pumayag. Tinalo ng Knicks sa score na 111 against 94 ng Pacers kung saan nakuha nila kanilang ikalawang panalo against Indiana Pacers kung saan nga naman bukas matutunghayan natin ang Game 6 sa pagitan ng Knicks at Pacers para sa Eastern Conference side. Nakakaloka. Well, in the meantime, kahapon naman tuluyan ang tinapos ng OKC Thunders ang laban nila against Minnesota Timberwolves sa score na 124 against 94 ng Timberwolves. 30 puntos po yun. Nakakaloka. Kung saan nga naman hindi na nila hinayaan pang makausad ang Timberwolves kung kaya tinapos sila ito sa 4-1 na, alam mo yun, na laro. Nakakaloka. Kaya medyo mukhang matatagalan pa ang pagpapahinga ng OKC Thunder para alam mo yun, para magkaroon din sila ng paghahanda sa paghaharap nila kung sino man sa Knicks at Pacers para sa Eastern side. Kasi sa Western side, medyo okay na, nakahinga na sila, hindi ba? Tinapos kahapon ng laro nga naman kung saan tinanghala bilang MVP para sa Western side itong si Shai Gilgeous-Alexander. Palakpakan natin. Siya lang naman ang tinanghal bilang MVP para sa Western side para sa OKC Thunder, diba? Doon sa hindi nakakaalam, si Shai po ang Thunder guard. Ang kanyang position ay guard, diba? Ako naman ang guardiahan mo. Willing ako magpabantay. Pero yun na nga, hindi ba? Bukas po tutunghayan natin ang Game 6 sa pagitan ng Knicks at Pacers. Tapusin na kaya nga ba ito ng Pacers? O
alam mo yun, or makikipag-tie pa din para ma-3-3 ng New York Knicks, diba? Ang laban nila. Naku, grabe. Ito yung magandang labanan, yung hindi pumapayag. Ay, teka, sandali, diba? Kasi akala nga ng ilan makukuha na nga ng Pacers, pero hindi. Lumalaban ang Knicks up to the last game talaga. Magkakaroon kaya ng Game 7 ito or bukas tatapusin na ng Pacers? Well, bukas natin pakatutukan yan na sa NBA Eastern and Western Conference Final Round. O, diba? Pero eto na nga para mas maging kakaiba ang, alam mo yun, ang iyong gaming environment, well, diba? Para mas maging kakaiba ang, alam mo yun, ano ba talaga gusto mong sabihin, bakla? Ang gaming environment mo gamit ang Arena Plus app, well, mag-download ka na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone. Bakit kanyo? Sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards, kung saan nga naman ito magpapabago ng pag-i-enjoy mo sa mga paborito mong laro gamit ang Arena Plus app. Dahil bakit? Sila lang naman ang kompleto na all-in-one ito, diba? Mga latest scores and results na inaabangan mong laro worldwide tulad ng sa PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Pwede mo na rin masubaybayan ang mga live games tulad na lang bukas sa Game 6, diba, ng NBA dito sa Arena Plus app dahil, diba, sa kanilang mobile application app na web-based, diba? Pwede mo nang mapanood ito anytime, anywhere. Kumbaga, all-in-one na, sabi nga ng Arena Plus, diba? Hindi ka na rin mangangamba pa kung ikaw ay may mga bet, o, diba? Kung bet mo ang mga afam, o. At dahil ang Arena Plus lang naman ay license sa Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurong ligtas at secure ang gaming environment ng ating mga user. At dahil gusto namin astig ka, astig din ang ating mga official endorser na namamayagpag sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson at syempre ang ating Pinoy Pride, ang phenomenal basketball star sa mundo naman ng NBA na si Jordan Clarkson. Kaya nga naman mas gawin pa natin astig ang Arena Plus app dahil sabayan natin ito ng pakikinig ng official jingle ng Arena Plus na Halina sa Arena performed by one and only Glock 9, diba? Dahil ang Arena Plus app lang naman ang official sponsors ng PBA, PBL at Gilas Pilipinas. Kaya kung ako naman din sa inyo, download na ng Arena Plus app in App Store and Google Play and you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sport! Pero paalala pa rin natin sa lahat that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa Arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Dahil ako pa rin po ay mag-isa. O nakakaloka. Ang tita niyong Cora ay hindi makalakad. Diba? Kaya kailangan niya muna mag-rest, diba? Ng bongga. Dahil nga kahapon ay, alam mo yun, nag-meet and greet sila ng kanyang doktor. Hindi ka nakalakad. Ano ka, tinubon, doktor? Eme lang, eme.
Anyways, ako mga banggay sa magandang umaga, Metro and Mega Manila. Siyempre sa mga nakatutok via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course ang ating team replays on YouTube channel. Hello Philippines and hello world. Diba? Kapiling nyo na po ang nag-isa na ang walang katulad na talaga naman. Ako lang naman ang kalbo dito sa Energy FM eh. Ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner si Tita Cora. Ay ito na ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat. Good morning. At syempre sa lahat pa rin po ng ating mga motorista na tune in sa ating himpilan. Hello mga Papa Moon drivers. Kamusta kayo? Ulala. Bakit may pag-ulala? Sa mga naghahanap buhay ngayon sa kanilang mga pwesto, sa mga karinderya man, sa mga impanig ng Metro Manila. Hello po, magandang umaga po. At eto na ang chikahan. Isabay na sa masarap na kaldereta at mainit na kanin habang humihigop ng libreng sabaw. O, diba? Ang chika natin for today's video, nakakaloka itis! Diba? Nako! Diba? Asawa ng isang politiko, pinangalanan si Ivana Alawi bilang mistress. Nakakaloka itis, diba? Kahapon nga ay talaga nga naman ginimbal tayo ng balitang ito. Nang pumutok ang balitang ito dahil sa pagsampa ng kaso ng asawa ni Congressman, newly elected Congressman ng Bacolod City na si Congressman Albi Benitez, na ang kanyang asawa ay si Nikki Benitez, kung saan nga naman nagsampa ng complaint or kaso itong si Mrs. Nikki Benitez laban sa kanyang asawa na si Congressman Albi Benitez ng kasong Anti-Violence Against Women and the Children's Act of 2004. Naku, nakakaloka. Kung saan nga naman nakapaloob dito sa kanyang complaint at sa kanyang reklamo laban sa kanyang asawa ay ang kanyang pagkakashock. Paano yung pagkashock? Ay! Ganon! Na-shock! Diba? Dahil nga sa isinumiting, alam mo yon, affidavit ng kanyang asawa. Dahil nga, diba, kumbaga dahil sa na-receive niyang petition pala of declaration of nullity of their marriage, na final ng kanyang asawa, na kung saan nga naman may pag-amin daw di umano ang kongresista na meron nga silang illicit relationship nitong si Ivana Alawi. Nakakaloka, diba? Talaga nga naman, ni-name drop ng gusto. Parang sabi nga ng ilan, mas naloka ang mga tao ngayon. Kasi nga, diba, dahil nga sa pagbulalas nitong si Sian Gaza na mga nakarelasyon daw di umano ni Congressman Albi Benitez, diba? Kasi halos lumabas na daw na bakit nga daw si Ivana ang pinoint out lang dito. Nasaan daw ang pangalan daw doon ni Yen Santos, 'di ba? Na nakakaloka. Nasaan din daw doon yung pangalan ni Angelica. Naku, nakakaloka, ang dami nang nadawit ang pangalan. 'Di ba? Bago pa man daw maging Ivana Alawi ito, 'di ba? Ay dumaan muna kay Angelica, tapos nag Yen Santos daw ayon kay Sian Gaza, hindi ba? Bago ito nag Ivana Alawi. Kung matatandaan natin, halos mag-iisang taon na nga ba or buwan na ang lumipas nang maging controversial ito dahil nakita sila sa isang airport na magkasama nga ng naturang kongresista, 'di ba? Si Congressman Albi Benitez, not Casino, nananahimik si Albi Casino. Mali, wag mong idawit, 'di ba? Na nakakaloka. Kaya nga naman, 'di ba, matatanda natin ilang buwan na ay mariing pinabulaanan ito ng influencer actress mismo ni Ivana Alawi na hindi po siya girlfriend at wala silang relasyon. Pero dahil dito sa kumakalat na all over the internet ang kaso or ang reklamo na isinumite ng kanyang may bahay na si Albi Benitez, Congressman Albi Benitez sa korte, 'di ba? Ay naglipa na ito all over the internet. Parang sabi tuloy ng ilan, hindi ba pag ganyan, 'di ba, dapat hindi yan isinasa publiko? So meron tayong character assassination ba dito? Ganun po ba 'yon, 'di ba? Kasi ayon din sa sinabi ni Sian Gaza, way back 2000 pa yata, if I'm not mistaken, 2001, 2003,
'di ba? Parang some ganyan. Yan. Sa ganyang naglalarong taon na matagal na daw palang hiwalay. 'Di ba? Parang mahigit isang dekada na palang hiwalay. Way back pa, 'di ba? Sometime in 2000, 'di ba? Etong mag-asawa, kumbaga parang nabulalas pa nga daw doon na hindi alam tuloy ng tao ngayon ano pa bang hinahabol daw ni Nike Benitez sa kanyang dating asawa, or hindi pa naman dating asawa kasi hindi pa sila annulled, 'di ba? Sa kanyang asawa, gayong 15 years na daw palang separated itong na mag-asawang ito. Nabigyan din daw ayon kay Sian Gasa, nabigyan na daw ito nung naghiwalay sila, magdesisyon sila maghiwalay, ay para bang ipinapangalan na ilang properties and everything at nabigyan daw ayon kay Sian Gasa ng 15 billion pesos na alam mo yon, hindi natin alam kung worth ng ari-arian yan or talagang diba? So kung nagbibigay ng 15 billion pesos, 'di ba, nakakaloka na parang tipong saan niya kinuha yung 15 billion na yun? Mapapaisip ka. Kasi hindi lingid sa kaalaman natin, 'di ba? Ito lang naman napapaisip lang naman ng mga netizen, 'di ba? Na parang tipong 15 billion ang pinaghatian, binigay mo sa asawa mo para lang alam mo 'yon na matigil ba siya? Ganyan ba 'yon? Diba, sometime in 2000, di po ba parang kailan po ba kayo naging mayor ng Bacolod? Or dati na po kayo talagang politiko? Parang ganun magtatahi-tahiyan ako. Dahil sa mga ibinulalas na mga figures na naman ganyan, mag-iimbestiga na naman ang ombudsman at ang COA. Diba? Na saan ang galing ang 15 billion pesos? 'Di ba? Pero wala namang kumpirmasyon dahil yan lang naman ang inisplok sa publiko nitong si Sian Gasa matapos nga kasi parang dinidepensahan niya ngayon si Ivana Alawi. Kasi nga naman kung 15 years na at sinasabing may illicit affair nga etong kanyang asawa dito kay Ivana Alawi, para ba kung sometime in 2001-2003, 'di ba? 6 years old pa lamang po pala daw itong si Ivana Alawi. So ano ito? Child abuser na po ba siya noon? Ganon, nakakaloka. Kaya nga naman, 'di ba, naibulalas at alam mo yun, lumutang ang ilang mga pangalan tulad ni Angelica at ni Yen Santos na magbabalik showbiz pangalan. Grabe naman yung pasabog nyo, 'di ba? Yung mga ganyang aspeto. Pero sabi naman ng ilan, hindi naman maiiwasan na magkaroon ng litrato ang ilang mga politiko, lalo pat sa alam mo yun, sa bahagi ng Pilipinas, lalo pat nagkakaroon sila ng mga proyekto at nag-i-invite sila ng mga artista. Baka kasi siguro yung mga kumakalat daw ng mga larawan na kasama nga nung mayor pa lamang si Mayor Albi, 'di ba? Is mga panahon na katulad siguro yung ano nga ba sa Bacolod, Mascara Festival, 'di ba? Yung mga ganong aspeto kasi may mga festival yan 'di ba, na bawat lalawigan na baka nagkakaroon lang ng pagkakataon na makapagpa-picture, 'di ba? Kasi syempre may mga courtesy call yan kung mayor nga naman siya at binigyan na lang ng mali siya, 'di ba? Ganun ba 'yon, Sian Gasa? Nakakaloka. Pero yun na nga, 'di ba? Mabalik tayo kasi parang ngayon kinakalkal ng mga netizen na 'di ba dati, 'di ba, na itinanggi mo ito at para bang sinasabi mo na wala nga kayong relasyon. And which is nagpatunay din naman kasi way back then parang humingi din ng tawad, nag-post din publicly itong si Mayor Benitez sa pamilya ni Ivana Alawi, 'di ba? Nung time na yun na pumutok nga ang issue na sinasabi nga na parang siya nga daw yung other woman na nakakaloka na mariing itinanggi ito ni Ivana Alawi. Pero knowing Ivana, 'di ba, sa ngayon parang wala nga siyang boyfriend, 'di ba, na nakakaloka. Well, hindi natin alam. Baka merong private, 'di ba, na ayaw na lang niyang isa publiko. Pero sa upbringing naman siguro nung nanay, 'di ba? Hindi naman papayagan din nung nanay na alam mo 'yon, mangyari ito. Kasi nga 'di ba, kung napapanood at nasusubaybayan po natin, 'di ba? Bago siya tuluyang mag-artista as a vlogger muna si Ivana. Kung alam mo 'yun, titingnan natin na very strict nga siya kay Mona 'di ba? Na sa mga boyfriend na. Kumbaga very conservative siya, 'di ba? Katulad din dun sa yung dating aktor na niligawan siya, nagpa-impress na medyo na turn off siya kasi nga 'di ba?
alam mo yun, nangaaway ng mga maliliit na tao, 'di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero yun nga, 'di ba? Nakakaloka lang na. Ha, talaga ba? Pero hindi biro kasi itong isinapubliko ng asawa, 'di ba? Na ba't kailangan pong ilabas? Yun ang tanong ng ilan, lalo pa mga supporters ni Ivana Alawi. Bakit kailangan pong i-post publicly yung isinumiting reklamo sa korte? 'Di ba? Na nakakaloka. Kung talagang wala pong intensyon na parang manira ng iba, na nakakaloka. Yung talaga kailangan, ay doon po kasi naka-highlighted, 'di ba? Ang pangalan ni Ivana Alawi talaga. Kaya nga naman ang mga netizen, ha? 'Di ba yung mga ganyan kaagad? So ano siya, 'di ba? Parang pinalalabas na kabitsino siya, ganyan. Nakakaloka. Entertainment producer din pala si Mayor, kaya din niya ano ba talagang gusto mong sabihin? Yan, Jeff Oliveros. 'Di ba? Sabi, entertainment producer din pala si Mayor, kaya dali din niya ma-inlove sa mga artista. So, ganun ba yun? Pag producer ka, happy Friday sa inyong lahat dyan. Sabi niya, magugulat tayo kung nasama si Glenn sa listahan ng Hoy! Grabe ka! Nakakaloka! Diba? Anyways, diba? Wala talaga ako nasabi. Na-speechless ako doon. Nakakaloka ka, ha? Yan. Pero, yun na nga, diba? Well, sa ngayon ay wala pa rin naman din official statement si Ivana. Matapos kasi talagang halos parang, alam mo yung apoy na nagkalat. Ang issue na ito dahil nga sa pag-post or sa paglabas, hindi natin alam kung saan galing tong ano na to eh. Yung complaint letter na sinumite sa korte, 'di ba? Kasi paano magkakaroon ng kopya yung mga nagre-repost, nagpo-post nito kung hindi rin po nanggaling sa kampo na nagrereklamo. Tama po ba? 'Di ba? Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Na para ipakalat ito, para sirain, para ano, 'di ba? Kasi kung may problema po sana yung mag-asawa like si Mrs. Nika Benitez at si Congressman Albi Benitez, 'di ba? Sana po kayo po yung nag-solve at hindi yun na po talaga kasi mahirap pong patunayan po yan na para sabihin nyo po dahil sa isinumite ng iyong asawa dahil nga sa pagpapal ng nullity of or pag-void ng inyong kasal ay inamin na illicit affair. Diba? Maski naman ako, sino lalaking aamin? Diba? Na nakakaloka. And to think, diba? Na nakakaloka yun. Ako din napapaisip, diba? Na totoo nga ba na inamin ni Congressman Albi na may illicit affair siya or relationship with Ivana, 'di ba? Walang lalaking gagawa niyan, 'di ba? Na nakakaloka tapos naka-black and white. Alam mo 'yan, magiging public property yan eh kasi ipa-file yan sa korte. Hindi ba na nakakaloka? Magandang umaga, Shirley Hayashi. Ayan, all the way from Japan. Magandang umaga sa inyo. Hindi, yun lang ha. Napapaisip lang din ako na parang tipong talaga ba may lalaking umamin doon na nakakaloka? Diba? Na may illicit affair ako. Tapos ilalagay mo pa doon Ivana Alawi. Diba? So ano yun? Diba? Medyo, yun sa akin pala isipan lang din yan. Na parang tipong, sa aspeto na to. Ako para sa akin lang po, is parang, meron tayo ditong character assassination, 'di ba? Dahil lang siguro na walang makuhang matinong kung ano mang sagot sa kung sino mang partido 'yan. Ang dami tayo ng iba, ganon. 'Di ba? Pero kailangan patunayan nyo pa rin po 'yan. Mahirap 'yan, 'di ba? Kailangan patunayan nyo 'yan. Dahil ang resibo lang din naman na lumabas ilang buwan na nakakalipas nang itinanggi ito ni Ivana Alawi mismo na meron siyang relasyon o girlfriend siya ni Mayor pa actually nung panahon na yon ni Albi Benitez, 'di ba? Na nakakaloka. Anyways, mga pangga, ayan po muna ang ating chika for today's video. Sa ating pagbabalik, ang pagsasalita ni Maha Salvador patungkol
sa katotohanan kung bakit nga ba umalis si John Lloyd Cruz sa kanyang agency. Sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo 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 Woo! And we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo